Wala ka rin lang namang ginagawa, samahan mo na lang ako mag-setup ng ating ultralight. Meron tayo rito, ultralight na rod. Una, kunin natin itong ating isang section. Kasi itong ating ultralight ay 2 section na fishing rod. Tabi natin yan. At ito yung ating fishing reel. Ito ay 500 series. So, ang una natin gawin, lagyan natin itong ating fishing reel dito sa ating fishing rod. Lagyan natin sa fishing reel seat at saka natin higpitan. Yan. Then, sunod natin gagawin, buksan natin itong ating bail at kunin natin itong ating main line. Ang main line natin dito ay braid line. Saka natin ilalagay sa first ring. Gagawa muna tayo ng FG nut dito sa ating set. Lalagyan natin ito ng leader line at ang gagamitin nating leader line ay fluorocarbon. Close natin yung bail. Check natin yung drag. Masyadong maluwag. Para pagka hinatak natin mamaya ay hindi naman masyadong loose. Ito yung ating fluorocarbon. Itong fluorocarbon na to ay 8 pounds. At yung ating main line ay 4 pounds. Gagamit tayo ng rubber band. Kasi kung hindi ka sanay sa pagtalis-talis sa mga daliri bago gumawa ng FG nut, kailangan natin ng rubber band. Ito yung ating main line at ito yung ating rubber band. Tatali lang natin yan. Kahit mga simpleng tali lang, pwede na yan. Kahit 2 o 3 beses lang. So ayan, hindi na kumakalas yung rubber band. Saka natin ngayon ilalagay itong rubber band dito sa ating rail handle. At adjust natin itong drag. So ayan, may tension na. Pwede na tayo maglagay ng FG nut. Kunin lang natin itong ating leader line o yung fluorocarbon or kung ano yung gusto ninyong gamitin na leader line, pwede namang mono. Pero ako kasi fluoro. Tapos tansyahin lang natin kung saan natin ilalagay yung ating fluorocarbon o yung gagawin nating leader line. So, umpisa na natin. Sa paggawa ng FG nut, ipatong lang natin itong ating leader line at saka natin ipaikot o i-wrap dito sa ating main line. Yan. So, gawin lang natin ito ng mga 15 times or 20 or 30. Depende sa gusto nyong haba ng inyong FG nut. Ulit-ulitin lang natin to. Pag nakuha na natin yung gusto nating haba dun sa ating pag-FG nut, tanggalin na natin itong rubber band. Saka natin i-lock. Sa pagkakataong ito, pwede na nating tanggalin yung ating rubber band dito sa ating main line or sa may braid line. Saka na natin itabi. Ngayon, dahil nakapag-lock na tayo ng 2 ikot, pwede na nating higpitan ng bahagya yung ating FG nut. Tsaka natin nga ipagpapatuloy yung ginagawa nating nut hanggang magawa natin yung risotto finish o yung final lock ng ating FG nut. Pag nagawa na ninyo yung risotto finish o yung final
lock ng ating FG nut, putulin na natin itong mga excess na fluoro at itong excess na braid line. Dahil nagawa na natin yung ating FG nut, tansyahin na natin kung gaano kahaba yung ating leader line na gagamitin. Pwede tayong gumamit ng 0.5 meter or 0.8, depende sa haba ng inyong fishing rod. So, tansya lang tayo ng 0.8. Dahil meron na tayong FG nut at nakapaglagay na tayo ng leader line, ilalagay na natin yung ating line sa ating second section. Gagawin natin, buksan lang natin yung bail para mag-pre-wheel yung line. Tsaka natin ilalagay ngayon itong ating line dito sa ating second section. Hanggang mailagay natin itong line na to sa dulo ng ating fishing rod. Pagdudugtungin na natin itong ating first at second section. Pag napagdugtong na ganyan, kailangan nating i-check kung yung mga ring ay tapat-tapat. So, kailangan nating i-check. Yan. So, kung nakikita nyo, tapat-tapat na yung ating ring. Pwede na tayong maglagay ng lure. Tsaka natin i-sara yung ating bail. Gumagamit nga pala tayo ng snap sa ating setup na ultralight. Pwede rin tayong hindi gumamit. Gamit lang tayo ng loop nut. Ngayon, maglalagay tayo ng snap. Meron tayo dito dalawang klaseng snap. Yung number 1 at number 0. So dahil itong setup na ating gagamitin ay 1 to 7 grams lang yung kanyang power or yung lure na gagamitin. At ito naman yung lure na ilalagay natin, 5 grams lang. Kaya ang ilalagay nating snap ay number 0. Itong snap na to, ilalagay natin sa ating leader line at maraming klaseng nut ang pwede nating gamitin dito. Pwede tayong gumamit ng uni-nut, clenched nut, improved clenched nut, or yung Palomar nut. Pero ngayon, ang gagamitin natin ay uni-nut. Lalagyan lang natin itong ating snap. Ayan natin siyang mag-slide. Tsaka tayo gagawa ng uni-nut. Napakasimple lang ang paggawa ng uni-nut. Lagyan lang natin, paikutin lang natin yung dulo ng ating leader line ng mga 8 times 4, 5, 6, 7, 8. Saka natin hahatakin ng dahan-dahan. Pagka hihigpitan na natin itong ating uni-nut, kailangan natin maglagay ng lubricant, tubig o kaya'y laway. Dahil wala tayong tubig na dala, lalagyan natin ng laway. Tsaka natin i-slide. At higpitan. Ang purpose pala ng laway or paglagay ng lubricant sa mono or fluoro ay para hindi mangulubot ng todo yung ating line. Pag wala yung lubricant, sigurado mag-twist ng todo yung ating line. At tanggalin natin yung excess na tali. So yan, bubuksan na natin yung ating snap at ilalagay na natin yung ating lure. Tsaka natin i-lock yung snap. Ayan. So, may mga lure na may mga rubber na nakalagay. May mga lure din naman na natakpan yung ating mga hook. Kaya, kailangan natin tanggalin itong rubber na nakalagay dito sa ating fishing lure. So, ayan. Ready na to para sa ating
ultralight gaming. At bago yan, bago tayo maghagis, check natin yung ating drag muna bago tayo mag-cast. Halimbawa, ito. So, ito ay super gaan. Halos nasa 1/8 lang ata yung drag force niya. So, kailangan tayong magdagdag ng ating drag. So, ikot lang yan. Then, tansyahin. At kung lagi ka naman gumagamit ng iyong setup, natatansya mo na sa pamamagitan lang ng paghatak kung ilang kilos na yung drag. So, example to, estimate ko 1 kilo na yung aking drag. Or kung gusto naman ninyo, para ma-train kayo kung ilan ba yung inyong drag max sa tuwing mag-fishing kayo, pwede kayong gumamit ng weighing scale, tapos lagi lang ninyong hatakin para magkaroon ng muscle memory para matansya natin yung ating drag. So, ito yung ating ultralight setup. Pwede na to for ultralight gaming. At salamat sa pag-stay mo dyan at tayo nakagawa ng ultralight setup.